Kung sila itatanungin mo na ang mga manggagawa ay mabigyan ng lunas ang kanilang problema, mawala at matigil ang kontraktualisasyon, at ang sahod ay maitaas man lang sa level na kahit papano matulungan ang manggagawa na mabuhay, ay hindi nila ito pag-uusapan at hindi nila ito ibibigay. Hindi sila ang alternatibo. Mahirap kayo. Putang ina. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Sa laban ng masa at sa ating mga kasama sa media, itong Hacienda Luisita Massacre ay nakaka-relate tayo sa nangyari dito dahil ito ay naganap sa konteksto ng welga ng mga manggagawa na merong dalawang union, ang United Luisita Workers Union at Central Azucarera de Tarlac Labor Union na nagwelga noong November 6, 2004 dahil prinotesta nila ang pagtanggal o illegal dismissal ng 327 na mga agricultural workers sa plantation at saka sa milling plant ng Hacienda Luisita. At ito mismo ang nakikita namin na nangyayari on a normal basis sa laban ng mga manggagawa kasama na ang pagwewelga ng manggagawa. Ano ito? Ito ang confluence ng lahat ng puwersa ng Estado para proteksyonan hindi ang interes ng mga naaapi o nasalaylayan ng ating lipunan, kundi ang interes ng mga property owners, mapakapitalista man yan o mapasyendero. Pag sinabi kong confluence, ito'y totoong confluence. Dahil ang mga cast of characters dito sa Hacienda Luisita Massacre ay hindi mo aakalaing magsagsanib puwersa. On the one hand, nandyan ang presidente nung panahon na yon na si Gloria Macapagal Arroyo. On the other hand, nandyan ang mga Kuwangko Aquino na may-ari ng Hacienda Luisita. Hindi sila nagsasanib pagdating sa eleksyon. Sila ay nag-aaway. Sila ay mas magkabilang partido. Pero pag-usapan natin ang interes ng kanilang uri, ang uri ng mga asyendero at ang uri ng mga kapitalista, laban sa mga manggagawa, laban sa mga magsasaka, sila ay magkakampi. Dahil hindi magaganap ang pagpatay sa 7 manggagawa at magsasaka sa Hacienda Luisita noong November 6 kung hindi ginamit ng mga Kuwangko ang militar na pinadala ng Gloria Arroyo. Sila ang totoong magkakampi at ang totoo nilang kalaban ay ang mga manggagawa at magsasaka. Kung sino mismo ang pumatay at nagwasak sa welga ng mga manggagawa sa Hacienda Luisita, yan din mismo ang nag-deny sa matagal na panahon sa karapatan ng mga magsasaka sa lupang binubungkal nila, sa lupang sinasaka nila. Kaya ang magkakampi ay ang mga magsasaka at ang mga manggagawa. At ang kalaban ay ang mga elite. Nararapat lang na i-emphasize ito. Dahil hindi ito gustong makita ng mga elite sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ng halalan. Kung titingnan natin sila, akala natin na yung isang paksyon ng mga sendero at kapitalista ay kalaban ang kabilang paksyon ng mga sendero at kapitalista upang linlangin nila ang manggagawa, magsasaka at masang Pilipino, linlangin nila na ang alternatibo na hinahanap, inahangad na masang api ay pagpipilian mo lang sa kung sino sa kanilang paksyon upang sila ibotohin. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon na kapag ang kanilang property rights na ang pinag-uusapan, alam natin na hindi sila magkalaban. Sila ay magkakaparehong kulay. Kahit magkakaibag silang kulay ng campaign t-shirt,
merong pula, merong pink, merong kung ano pang mga kulay, sila'y magkakasama. Kaya dapat na nating alisin itong peking pagkakaiba nila. Panahon na dapat nating makita ang totoong interest ng mga property owners na sila ay pare-parehas at pare-parehas din ang kanilang mga programa. Dahil kung tatanungin mo sila doon sa mga issues na binanggit nila kasamang Leody at kasamang Walden, kung ito bang rice tarification law na nagpapahirap sa ating mga magsasaka ay kanilang i-repeal, definitely hindi nila sasabihin i-repeal nila yon. Kung tatanungin mo sila pare-pareho na kung itong nabinbin na historical injustice sa mga magsasaka, ang totoong reforma sa lupa, kung ito ba ay agresibo nilang itutuloy at magkakaroon ng totoong reformang agraryo, ay hindi nila ito pag-uusapan. Kung sila itatanungin mo na ang mga manggagawa ay mabigyan ng lunas ang kanilang problema, mawala at matigil ang kontraktualisasyon, at ang sahod ay maitaas man lang sa level na kahit papano matulungan ang manggagawa na mabuhay, ay hindi nila ito pag-uusapan at hindi nila ito ibibigay. Hindi sila ang alternatibo, panahon na upang ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang masang-api ay mag-rely sa kanilang sariling hanay, sa kanilang sariling puwersa. At isa pa, bilang panghuli, nakita natin kung paano na ang elitistang paghahari ay marahas. Marahas ito. Hindi ito marahas sa panahon lang ni Marcos. Hindi ito marahas sa panahon lang ni Duterte. Totoong marahas ito hanggat elitista ang naghahari sa ating lipunan. At sa matagal na panunukulan ng mga kapitalista, asindero at mga elite sa ating bansa, ang na-perfect nila ang karahasan. Yan ang na-perfect nilang pamamaraan laban sa atin, laban sa masang manggagawa, laban sa masang maralita, laban sa masang magsasaka. At sa ngayong eleksyon, ang ganitong klaseng taas ng level ng karahasan ay nagbabandyang panganib sa atin sa pagtakbo ng mga tahasang kanang kandidato tulad nila Duterte, tulad nila Marcos, tulad nila Parlado. Kailangan pigilan ang paglakas o pagtatatayo o paglaganap ng kanang puwersa sa ating bayan. Panahon na tumindig tayong lahat laban sa elitistang pamumuno. Magandang hapon sa ating lahat.